Okay, hello, good day sa'yo, Pisces. So ngayon, may iba naman tayo, 'no? So titingnan natin, kung paano kaya yaman itong 2026. So always remember na you have your own free will po, 'no? So makikita natin sa spread na 'to, itong tarot spread na 'to is ang financial energy mo sa 2026. So kukuha tayo ng limang card, 'no? Ang financial energy mo ng 2026. So ang card 'to yung paano ka yayaman, ito yung opportunity, ang harang o ang blockage, tapos yung aksyon na dapat mong gawin at ang resulta, 'no? So, titingnan din natin kung may bibigay na tip natin. So, sisimulan natin kay Pisces kung paano ka yayaman this 2026. Always remember you have your own free will, Pisces. So, maraming pong salamat sa nanonood ng ating ano, 'no, ng ating February reading, Panay Love Life, 'no? So, ngayon hayluan natin ng konting ano, syempre, dapat balanse tayo, maging maayos din ang ating financial at career, no? Ayan. So, always remember, you have your own free will. So, just take what resonate, leave the rest. So, tignan natin paano po yayaman si Pisces. Kuha tayong lima. So, kung ito yung card ng financial mo, Four of Pentacles. Na natin kasi limang card lang naman, magkaroon lang tayo ng at least konting kaliwanagan kung paano tayo makakaano. Liwanag po ba? So, Four of Pentacles, ito yung sabihin natin ang pinaka-energy mo ng 2026, no? Ito yung pangkahalatan ng vibe ng pera mo ngayong taon. So, stable ba? Kailangan ng sipag? O may biglang swerte bang darating? So, paano ka naman yayaman? Ito yung sabihin natin opportunity. Dito lalabas kung saan yung manggagaling ang pera mo sa bagong business ba o sa promotions mo. No? At ang pangatlong card na to is yung ang harang, ang blockage of cups. Bakit kaya? So sa pangatlong card mo, ito yung pumipigil sa yaman mo. Baka pag nai-inlove ka, buhos ka sa pera. Biro lang po. No? So, yan yung blockage mo sa pagyaman. Ayan din yung maling mindset o yung mga gastos o takot na sa subok, no? Takot o sabihin natin subok, pagsubok, no? So, ang action at step na dapat mong gawin is strength. So, ayan yung kailangan mong gawin para magbukas ang pinto ng swerte mo, no? Halimbawa, yan yung pag-aaral, yan yung mga bagong skill. At ang panglimang card, ito yung outcome. Ang resulta, Five of Pentacles. Bakit kaya? Yan yung sinasabing magiging kalagayan ng iyong bulsa sa pagtatapos ng 2026. No? Kung susundin mo ang gabay ng baraha, no? So, as you could see this, andito yung Four of Pentacles sa'yo. Para sa isang Pisces na syempre natural na very intuitive ka at emotional. So, ang combinations ng mga card na to, ito yung para sa'yo sa 2026, yung financial outlook mo. At ito yung syempre nagpapakita ng isang mahalagang transition mula sa pagiging sobrang kuripot o takot patungo sa pagbukas ng bagong pinto sa swerte, no? Lalo na sa gustong tumulong sa iyo, no? So, ang financial energy mo, Four of Pentacles sa 2026, ang energy mo rito yung holding on, maingat ka sa pera. Pag ang energy mo is parang medyo natatakot kang gumastos o mag-invest. Dahil gusto mong siguraduhin na safe ang savings mo. Kaya kita mo, hinahawakan mo yung ano dito, no? Dahil gusto mo maging safe ang savings mo rito eh. Maganda maganda ang pag-iipon, pero ang paalala rin dito, 'wag maging masyadong stagnant. Minsan kailangan mag-let go ng konti para umikot ang grasya mo, 'no, Pisces? So, nandito rin kung ang Three of Pentacles, ang paano ka yayaman, ito yung sinabi ko kanina na opportunity. So, Three of Pentacles, tignan mo, iba't ibang kulay yan. Ibig sabihin, through collaborations, no? Nag-share kayo ng ideas, nakiki-operate ka, maganda ang teamwork dito. So, ang opportunity ng Three of Pentacles, dito yayaman ng isang Pisces ngayong taon sa paggawa ng collaborations at skill. Kumbaga, hindi mo ito gagawin ng mag-isa. Ang yaman mo ay manggagaling sa teamwork, no? O sabihin natin, ito yung pakikipagtrabaho sa mga eksperto o kasama sa business.
So, ito yung recognitions na makikita mo, yung mapapansin ang galing mo sa iyong craft, no? Specialized skill mo. So, ang networking din. So, may mga tao sa paligid mo na tutulong para mapalago ang income mo dito, no? Sa 2026. So, nakikita natin ang harang. Ang blockage is ang Ace of Cups. Medyo unusual ito dahil ano to, dahil good card sana. Pero nasa pwesto ng blockage, no? Ang Ace of Cups, kumbaga, pero nasa blockage siya. Ibig sabihin ay, sabihin natin, masyadong emosyonal ang pagdedesisyon mo rin sa pera. No? Baka sabihin natin, stress buying kapag malungkot. Tama ba? Ano, Pisces, sometimes yun, dun mo parang nakikita na mababawasan ng lungkot mo through shopping. No? Itong 2026. O sabihin natin, masyadong mapagbigay ka rin sa iba dahil sa awa, no? Leading to drain your finances. No? Minsan din, pag may love ka, baka generous ka sa lover mo. No? So, medyo bawasan daw yan. O kumbaga, kailangan mong i-separate ang feelings sa finances mo ngayong 2026. No? So, magandang advice din yan, nak, no? So, ang nakita rito, nak, ang aksyon at step na dapat mong gawin, no? Ito ang strength na binigay sa'yo. This is your card din, no? So, strength, kumbaga, ang kailangan mo ay inner decision or discipline. Magkaroon ka ng discipline, hindi mo kailangan pilitin ang swerte. Kailangan mo lang sabihin, amuhin ang iyong inner beast, yung mga impulses mo. So, magkaroon ka ng lakas na loob na harapin ang mga utang o sabihin natin mga financial goal ng walang takot. O, do not be afraid, face them. No? At maging mahinahon para sa firm ng iyong mga financial boundaries. Maging strong ka rin na huwag ka rin matakot na mag-in sa mga haharapin mo mga tao na, na ka-business partner mo o katrabaho mo. No? Itong 2026 Pisces. So, nakita mo ang resulta dito is the Five of Pentacles. So, ang resulta is Five of Pentacles. Parang, ito yung parang wait na wag kang kabahan sa card na to, no? Dahil sa dulo ng reading, may strength ka eh. No? So, parang natatakot ka sa Three of Pentacles at may Five of ano ka rito at may Five of Pentacles. Ito yung parang warning and relief. No, ibig sabihin, dadaan ka sa moment na parang short ang budget. O pakiramdam mo yung may mag-isa ka pero ang totoo, nandyan lang ang tutulong sa'yo. So, ang lesson ng 2026 mo, Pisces, para sa iyo, huwag mahiyang humingi ng tulong or financial advice or sabihin natin mga support. Kapag gipit ka, no? Lalo na kapag tingin mong kulang. Because ang yaman mo ay mabubuo sa pag-amin ng kailangan mo ang community. Dahil ito nga, Three of Pentacles, dito kaya yaman, no? Yung cooperations, teamwork, no? Networking din. So, maliwanag, binigay sa'yo Five of Pentacles ang outcome na to. No? So, ang summary mo, Pisces, sa 2026, yayaman ka sa pamamagitan ng mastery ng collaboration. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa Four of Pentacles kasi may mga iba pang opportunity na paparating sa'yo na i-grab mo rin or you could invest din also. Pero ito rin yung takot na mawalan ka. Huwag ka matakot, no? Kasi andyan yung strength mo, oh. So kapag, syempre din, kapag ginamit mo ang strength dito para i-manage ang iyong emotions sa Ace of Cups, magbubukas ang pinto para sa mas malaking income sa tulong ng ibang tao, no? Because of the collaborations. Nakikita niyo po bang advice? Napakaganda. So, gusto mo bang gawin natin ng mas malalim ang Three of Pentacles, no? Para malaman natin kung ano ang specific skill o project na dapat mo tutukan. So, kuha tayo ng card dyan. Tignan natin kung ano to. Ito po ang Three of Pentacles para malaman natin kung anong specific na skill or project ang dapat gawin ni Pisces.
Oh, you need to start. Full, you got the full, excited, no? Do not, ito rin sinasabing, huwag ka nga matakot eh, no? Dapat excited ka sa sa lahat ng sisimulan mong proyekto rin. Knight of Swords. Nampa natin. We are ano, no? Kung anong skills ang dapat mong gamitin, no? The Magician, marami ka raw mga resources, ha? Parang marami kang resources actually na magagamit, no? Kung dati hindi ka pala ano, parang sarili mo lang ang ikaw lang nagtatrabaho mag-isa, mas nag-enjoy ka. So ngayon, ang sabi nga, itong 2026 dapat ano makipag-collaborate ka at mag-ask ka rin ng tulong sa iba, no? Huwag kang matakot na ilabas yung nararamdaman mo or mga suggestions mo dahil makakatulong. So, ang magicians dito, pinakikilala yung skills mo, lahat ng Pisces, lahat, you have all the resources na kailangan mo para maging magtagumpay. No? Especially ang magician is nandito na you could manifest anything you want actually. No? You could manifest anything you want. Andiyan dyan yung mga resources mo, full of resources ka, yung mga experiences mo daw dati, mai-share mo yan sa kanila para mas lalong maging successful ang business o ang project o kung anumang proyekto yan o anumang career yung pinasukan mo, no? So makikita mo andito rin yung full na liniliwanag natin kung anong skill yan, Pisces. So you have the Fool, you have the Knight of Swords, and the Magician. So kung anong skill yan. So kung ang paglabas ng Fool dito at Knight of Swords at Magician, para sa iyo ang Three of Pentacles ay isang napakalakas na signal nito. No? Because para sa isang Pisces, ang kombinasyong ito ay hindi lang basta swerte. Ito yung tungkol sa paglikha ng sarili mong pagkakataon sa pamamagitan ng matapang na simula. Strong start, no? So, parang ito yung take the leap of faith din ang sinasabi rito, no? And ang full, no, ito yung proyekto na ito yung proyektong magpapayaman sa na nakikita natin sa kumaga ito yung hindi mo pa nagagawa. Wag kang matakot na subukan, no? So maaring may darating sa na isang proyekto na parang tingin mo hindi angkop ang iyong skills. No, pero sabi wag kang matakot sa leap of faith, ang sabi rito at may mga kasama ka plus yung magician mo, no? Plus ang magicians mo, ang all resources mo at ang experiences mo. So nakita na sa 226, marami sigurong offer ka rin na natanggihan itong so wag ka raw matakot, no? Wag ka rin magtakot magsimula sa zero. Kung may naisip kang business idea o sideline na medyo kakaiba o risky, Pisces, no? Sa tingin ng iba parang hindi mo kaya na medyo na di-disappoint ka. So wag kang matakot na mag-start all over again. So nakikita mo dito new beginning is about being a beginner ang ibig sabihin ng the fool, no? But with the fresh perspective, dapat may bago kang perspective din. So, huwag kang matakot na magsimula uli o mag-zero from the start uli. Andito ang Knight of Swords, no? Ito yung mabilis na action dapat. Dito papasok ang bilis ng takbo ng pera. So, ang proyekto ito yung parang nangangailangan ng digital or mental agility, no? Maaring may kinalaman ito sa communications or technology o sabihin natin mabilis na pag-deliver ng any informations or communications. So wag mag-atubili kang wag kang mag-atubili kapag nakita mo ang opportunity attack na 'yan at kapag nakita mo opportunity na 'yan, atakin mo na kaagad. Ito yung tukol sa pagiging direkta at matalino sa pag-negotiate din, no? May kakayahan kang ganyan, Pisces. And ang paggamit ng iyong boses actually o pagsusulat, ito yung intellectual skill na nakikita natin para makakuha ka ng kliyente o benta. Magaling ka raw sa sales talk, magaling kang mag-explain. So that is one of your key daw. Lalong-lalo na itong magicians, no? Tamang-tama, ugmang-ugma. Ito yung pinakamahalagang card sa set na ito.
Ang magician, ito yung parang may hawak ng lahat ng tools mo. Andyan yung pentacles, no? Andyan yung cups. So, andito rin yung sabihin natin, yung air. Andyan din yung fire, no? So, ibig sabihin, may kakayahan kang mag-manifest. Ibig sabihin nito, nasa iyo na ang lahat. So, kailangan mo para yumaman. Hindi mo na kailangan maghanap pa sa malayo, no? So, magaling ka mag-isip ng paraan para pagkakitaan ang mga gamit o sabihin natin o skill na meron ka na ngayon. So, self-employment din ang parang nakikita ko, malakas ang energy ng pagiging boss mo dito. So, ikaw ang conductor ng sarili mong orchestra rito. So, ang golden strategy ng iyong 2026, no? Ang Fool, mag-launch ng isang bagong brand or identity, no? Huwag kang matakot mag-eksperimento, no? So, Knight of Swords, gamitin mo ang social media o ang digital tools para mabilis kumalat ang iyong pangalan, no? The Magician ang importante. I-bundle ang iyong mga talents, no? Huwag lang isa, i-combine mo lahat ng alam mo para maging unique ang offer mo. So, ang yaman mo ngayon 2026 ay hindi manggagaling sa paghihintay, no? Manggagaling ito sa pagtalon ng which is the Fool. Maliwanag po ba? Yan, which is the Fool dito. Especially sa isang venture, no? Take the leap of faith, no? Paggawa nito ay yung because may matalino kang diskarte. May matalino kang diskarte dahil andiyan dyan ang Knight of Swords mo. Ito ang Knight of Swords mo. At paggamit ng iyong likas na galing, no, which is the Magician, para gawing pera ang iyong mga idea. So para kang isang alchemist, no, ngayong taon, yung dating idea lang, magagawa mo ng totoong pera, no? Nakukuha mo ba? So napakaganda ng tips sa'yo para yumaman ka din. So tignan natin kung anong buwan ang timing, no? Titignan natin ang timing mo kung anong buwan. Kumaga, gusto kong i-check kung anong timing sa 2026 ang pinakamaganda para simulan itong project na to. Tignan natin, Spirit Guide. Anong timing po na simulan ang proyekto na yan? O sa iba naman, yung mag-apply sa iba o sabihin natin mas lalong galingan, no? Ayan, no? 3 na naman, collaborations again. Oh, Gemini month daw. So magsimula ka ng gumawa ng business plan mo, mag-isip. Sabi dito, within 3 weeks to 3 months, Gemini month, no? Search for an exchange. Itong May 21 to ano, no? To June 21. So, tandaan mo, Gemini month ang iyong pinakaswerte, no? Especially, andyan dyan ang magician mo, no? So, ayan, binigyan ka na and you have the 3-3 talagang may growth. Again, 3 of Pentacles dito. Yan yung pinaka-peak, no? Para sa 2026 ang financial timing mo. So, tignan natin ang buwan na to, no? Itong Gemini month mo. So, I could also feel na itong March din, maaari ka na rin magsimula, no? Start that energy. March to May ang nakikita natin within 3 weeks to 3 months, no? Kasi dahil dito yung Pisces season eh. Ngayon is a Pisces season eh, no? At simula ng astrological new year ng Aries din, dito papasok ang energy ng Fool. Because this is an Aries card. So, bakit ito yung pinakamagandang oras para i-launch ang bagong idea na matagal mo nang iniisip? Huwag matakot maging beginner ulit. So, ito yung pwedeng mag-set up ka na ng website, social media, o kahit anong platform para sa iyong bagong venture. So, dito rin papasok sa July to August din ang speed na nakikita natin dahil ang Knight of Swords.
Magiging mabilis ang takbo ng communications at transactions sa'yo. Bakit, no? Kasi mas magiging direkta ka sa iyong mga goals. Kung may kailangan kang i-negotiate na kontrata o deal, gawin mo ito ng buwang taong ito, no? Itong action, ang dapat mong i-action dito, i-push ang marketing, gamitin ang iyong boses at talino para makakuha ka ng attention. No? So, ang manifestation phase mo, which is the magician's time, ito yung October to December 26. Dito nagtatagpo ang magician at Three of Pentacles, no? Itong dalawa. Ito yung peak ng iyong financial manifestations, no? Dito mo makikita ang bunga ng iyong pag-eksperimento at pagpupursige at magiging stable ang daloy ng pera dahil sa mga nabuo mong collaboration, no? So mag-focus sa long-term partnership. I-solidify mo yung mga brand at ipakita na ikaw ang master sa ginagawa mo, no? So important date na dapat mong pagbigyan ng pansin ang March 2026. Napakalakas ng intuitions mo ngayon at makinig ka sa iyong gut feeling tungkol sa iyong bagong investment o project, no? Sa October 2026, I could feel na isang swerteng buwan para sa Pisces dahil sa magandang aspeto ng Jupiter, ang iyong traditional ruler, na makakatulong sa pagpapalago ng yung energy mo, o sabihin natin ng magician energy mo, no? Ayan, sana nagustuhan mo ang ating pagbasa ngayon, no? So, go ahead, no? Take the leap of faith, huwag kang matakot, Pisces. And good luck sa'yo. See you again. Marami pong salamat. Pengi naman po ng like and hype and pa-subscribe na rin po. Marami pong salamat sa ating mga patuloy na sumusuporta ng Happy Angel Reading. Thank you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance.